Magandang hapon sa inyo mga buddy, magandang hapon. Welcome back sa isa na namang Taal Volcano episode at meron naman tayong pag-uusapan na isang bulkan at ito ay ating ibinase doon sa request ng isa nating taga-subaybay. Basahin natin yan mamaya. So patuloy pa rin po tayo na mag-update kay Taal. Meron tayong pag-uusapan ng mga ilang bagay. At ganun din ay meron akong ikukwento at meron akong ihahalin tulad or ikukumpara sa sitwasyon ngayon na nangyayari. Okay? So, para po tayo ay makapagsimula na, kayo ay nakapagmerienda na. So, ang oras dyan sa Pilipinas ay alas 4:30 na ng hapon. Dito naman sa Saudi ay 11:30 ng tanghali. Kagigising lang natin, galing tayo sa magdamag na duty. So, kailangan natin na matulog sa umaga pagkarating at ngayon nga, medyo nakabawi na tayo ng lakas, rest day natin. Kaya ito, mayroon na naman tayong isang pag-uusapan na magandang topic. Okay, so bago natin simulan syempre ang ating Taal Volcano update mga buddy, ay kailangan natin na mag-shoutout at babasahin ko sa inyo yung sinasabi ko na comment or yung request ng isa nating kababayan na meron siyang gusto na bulkan na i-feature natin dito sa ating Taal Volcano episode. Okay, so simulan na natin at pumunta tayo dito sa ating last na ginawa na Taal Volcano episode, itong submarine volcano ng Pilipinas, gumawa ng isang isla. So yan po yung Mount Didicas, nasa northern part ng ating bansa. At nabanggit ko nga dito na ito ay isang submarine volcano dati. So noong 1952, ito ay lumitaw, nagkaroon ng isang isla. So shoutout nga pala kay Maribel Pacurib, Celso Aqueres, Marceros Andilasco, Tasio Makatangay, Dory Ariola, Baby Manonsong, Just Love, Ems, THS, Manuel Federes, Fanfage Tremoto, Jolo Manuel, Ronnie Caberto, Joel Carino, Michael Multo, Shermy Joy Bautista, Saging Vlog, Banjo Manalo, Adi Luna, Pulan Moto, Mike Florencia Pisigan, Irada 20, Evangeline Huning, Arvin Ilagan, Dowie and Rene the Beagles and Jackie Tenorio. So yung ating sinasabi na nag-request ay itong si Saging Vlog. Ayan, sabi niya dito, buddy, pakibanggit ang Mount Malindang near Uzami City, Misamis Occidental, at buddy, pwede pakicheck din kung merong volcano near Zamboanga City dahil madalas nang meron din doon nitong mga nakaraang araw. Mamaya puntahan natin yung sinasabi ni Saging Vlog, yung Mount Malindang. So ito naman po ang ipinalabas na Taal Volcano Bulletin kaninang umaga ng Feebox. So today is August 28, 2021. So nakapagtala ng 67 volcanic earthquakes at kabilang dito ay ang volcanic tremor. So ang kanyang SO2 flux mga buddy ay 3,848 and sad to say ito po ay kuha pa noong August 25. So today is 28 na. Dalawang araw na siya na wala, 26 and 27. Hopefully today 28 ay nakapagsukat sila para ilabas bukas sa 29. So ano bang nangyari kaya? Bakit nagkaganito? At kagabi ay nasagot ang ating katanungan na yan. So bandang 7:30 ay nagkaroon ng ipinalabas na paunawa ang Feebox. Basahin natin ito mga buddy upang sa ganun ay malinawan tayo bakit walang sukat sila ng SO2. So nais po namin ipabatid na pansamantalang matitigil ang pagsusukat ng sulfur dioxide o SO2 gas na ibinubuga ng Bulkang Taal simula ngayong araw, bunsod ng pagka-quarantine ng mga kawani ng DOST Feebox na nakatalaga sa Taal Volcano Observatory or TVO. Dahil dito ang mga kawani ng TVO ay hindi makapagsagawa ng survey at ng kinakailangang maintenance checks ng instrumentong fly-spec na panukat ng SO2 gas. Ang DOST Feebox ay nag-organisa na ng kapalit na team na magsasagawa ng survey at isinasaayos ang pag-angkat ng fly spec mula sa ibang volcano observatory sa Kabikulan upang maipagpatuloy ang SO2 survey sa Taal. So patuloy pa rin ang pagmamanman ng ibang parametro ng bulkan at hindi matitigil ang 24/7 na panunungkulan ng TVO. So malinaw po yan, nagkaroon po ng problema. Naunawaan naman natin talagang minsan nagkakaroon ng problema. Bilang isa sa kinikilalang ahensya, dapat may mga backup plan sa ganito at hindi talaga napuputol yung serbisyo. May kukwento ako sa inyo. Alam nyo mga buddy, sa military, para makapag-perform tayo ng maayos, kailangan yung mga tao dyan ay may iba't ibang designasyon, may iba't ibang duties na nakaatang dyan. Halimbawa, isa dyan ay magsisilbing lookout or siya yung nasa observation post. Yung isa naman, siya yung team leader. Yung isa naman, siya yung bahala dito sa rear flank, sa likod. At meron dyan naka-designate sa radio and communication. Meron dyan na
magaling sa first aid. Halimbawa po ang isang team ng military, palagay na natin na ano lang na 5 for demonstration purposes lang, pero actually sa isang team ng military either 7 yan or 9 or isang squad. So palagay na lang natin na 5. Nakatanggap itong 5 na ito ng isang informasyon mula sa higher headquarters or sa intel nila na kung saan ay may kalaban na paparating sa isang area or dadaan sa isang area. Kumpara natin na itong 5 ito yung mga tao ng FIVOX sa Taal Volcano Observatory. So bawat isa sa kanila merong duties and responsibilities, meron silang designation yan. Maaaring yung isa or yung dalawa ang sila yung bahala sa pagsusukat ng SO2. Ang mission, aabangan nila, maghahanap sila ng isang vantage position na kung saan ay kitang-kita nila itong parating na kalaban. Halimbawa, gabi, no? Gabi yung nakalagay sa intel nila na dadating. So itong isa, ang kanyang duty, dahil nga siya yung mas malapit sa dadaanan or siya yung unang makakakita sa dadaanan ng kalaban, siya yung re-report or tatawag sa radyo, sasabihin niya, "Sir, positive na, nandito na, paparating na yung kalaban." So ang gamit nito ay NVG or night vision goggles kasi gabi. So sinisilip niya yan through NVG. Itong mga sundalo na to, kung ito sila ang tinatawag na main effort, meron dyan na blocking forces. So may isang team pa dyan na nakaabang, no? In case na magkaroon ng enkwentro, in case na may mga tatakas dito sa kanilang mga inaabangan na kalaban, sila ngayon yung nakaabang sa isang area na alam nila na doon dadaan. Ganun po yun. Ganun yan po ang nagiging operasyon sa military. Laging meron yung blocking force. Main effort, ito yung blocking force. Ngayon, nung dadaan na or nakapwesto na itong mga sundalo na to, inaabangan na nila. Sinisilip ngayon nung isa through sa kanyang night vision goggle kung paparating na yung kalaban. Sa kasamaang palad mga buddy ay nasira, no? Nasira itong night vision goggle. At bilang isang military, so kailangan merong backup plan yan. O kailangan hindi lang isa ang night vision goggle na dala nila sa kanilang team. Kailangan merong isa pa na in case na magloko or hindi maging epektibo itong aparato nila, may nakaabang agad dyan at dadalhin. So tatawag siya, "Sir, yung ating NVG nasira, baka pwede natin na kuhanin muna yung sa isang nating kasamahan dyan. Yun sa intel ay paparating na ang mga kalaban. So kailangan nating makita yan." Okay, so ganun. Halintulad natin na itong kalaban ay itong si Taal Volcano. Hindi natin alam ang oras ng kanyang pagdating. Hindi rin natin alam kung gaano kalakas yung pwersa niya. Yung inaabangan ng mga taga FIVOX ay yung mga parametro, yung mga volcanic earthquakes, yung mga SO2 flux. So isa yan sa mahalaga na parametro ang sulfur dioxide emission ni Taal Volcano. So nagkaroon ng replacement ngayon, napalitan niya yung NVG. Dumating itong kalaban. Nakita ngayon nitong sundalo na to, "O sir, positive, paparating yung kalaban." Okay? So pagdating ng kalaban at tumapat sa kill zone, so yung kill zone mga buddy, no? Kasi nagko-contact sila ng ambush. Yung kill zone, yung sisigurado nila, ito yung area na kung saan ay makikita nila or masasakop ng kanilang field of fire, no? Yung kanilang mga putok na ito, ang buong puwersa ng kalaban para walang kawala. So ganun din po sa FIVOX. Kailangan na bawat isa ay nagpa-function, bawat isa ay alam ang kanilang mga designasyon at para pagdating nitong si Taal Volcano, nababasa na nila yung parametro at nakakapaghanda. Papaano ngayon kung yung senaryo kanina, itong mga sundalo na to, nung masira ang night vision goggle na isa ay wala na silang pamalit. At hindi nila alam dahil sa kadiliman ng gabi, unti-unting dumadaan na pala itong si Taal Volcano. Nalampasan sila at nakapasok sa kabayanan itong kalaban na to. At doon ay naghasik ng lagim. Dahil yun pala ang gagawin nila, yung mission ng kalaban. Pupunta sila sa isang barangay at doon maghahasik ng lagim. Doon sila papatay ng maraming tao. Mission failed ang nangyari. Kaya ko to sinasabi kasi 2 araw na walang SO2 reading. So hopefully today 28 ay nasolve na nila yung problema nila. Napakahalaga mga buddy na bawat araw ay nabibigyan tayo ng info or na-assess nila yung buong sitwasyon sa Taal Volcano na kumpleto yung kanilang mga parametro. Ngayon kung ang SO2 ay mawala, hindi natin nalaman na kahapon pala ay nagkaroon ng pagtaas. Umalay natin umabot uli sa 15,000 or 22,000 at biglang bumaba today at hindi rin sila nakapagsukat. At yun na pala ang hudyat na itong si Taal ay magkakaroon ng isang eruption. Masusurpresa na naman tayo. Sana mayroon ng resulta ang SO2 bukas ng umaga upang sa ganun
ay patuloy pa rin yung pagmamanman, yung kumpletong pagbabantay dito kay Taal Volcano. So yan po ang ating maikling kwento na sana ay nakuha nyo yung ibig kong sabihin, mga buddy. Okay, so dito tayo sa ating Facebook page. Sinilip natin itong mga nangyaring lindol sa loob ng isang linggo sa Calarbarzon, at ito yung ating mga nakita. Ayan. So may mga lindol din dito sa may gilid ng Taal Lake. Ito na yung naitala na isa sa may mismong TVI. Nagkaroon din ng moderate thermal anomaly kaninang madaling araw. So 15 megawatts ito, mga buddy. At ito naman ay ang bulkan sa Japan na kung saan ay unti-unti nagkakaroon na ng isla. Ganito yung nangyari sa Mount Didicas. Unti-unti na nagkaroon or lumitaw itong isang kalupaan na to, pero maaari na ito ay isang temporary lamang dahil baka ito ay lumubog din sa tubig. So ipag-uusapan natin, mga buddy, ay itong Mount Malindang. Ito yung request ng ating isang kababayan, itong si Saging Vlog. So ang Mount Malindang ay isang complex volcano. Ito ay matatagpuan sa Misamis Oriental, sa southern island ng Mindanao. The least studied mountain range was formed through several volcanic activities, some of which could be historical, evident by the presence of 2 calderas. So meron itong 2 kaldera na napapalibutan ng matataas na mga batuhan. Meron ding cinder cone, meron ding dome volcano, may 2 sulfurous hot spring, at merong crater lake na ang tawag ay Lake Duminagat. No known historical eruptions and is classified as inactive by the PHIVOLCS. Yan po ang sinasabi na ito po ay isang inactive volcano. Ito ay kasama rin sa Global Volcanism Program, itong Mount Malindang na to. So isa siyang stratovolcano. Nandito yung kanyang general information. Nabanggit din dito nung ating kababayan na nag-request yung mga bulkan daw sa Mindanao. Ang pagkakaalam ko ay napakaraming bulkan na mga extinct. So almost nasa 25 ata yung extinct volcanoes dyan sa Mindanao. Alam naman natin na ang Mindanao ay nasa malapit sa isang trench din, itong Cotabato Trench, kung hindi ako nagkakamali. So yung mga nangyari ng mga paglindol dyan, yung Moro Gulf earthquake, ay isa sa pinakamalakas. So sana po ay nakapagbigay tayo ng isa na namang importante na topic at yung ating maikling kwento tungkol sa pagkukumpara nga sa nangyayari nga, at dahil nga hindi nakapagsukat ang PHIVOLCS, sana ay today ay nakapagsukat sila upang sa ganun ay nakukumpleto nila na ma-monitor itong si Taal Volcano. In case na may mangyari na hindi maganda, mabibigyan niya agad ng maagang babala ang mga Batanggenyo. Maging mapagmatsyag, maging alerto. Muli, ito si Iman Supremo. See you next time, mga buddy.